irereklamo ko po sa kanya yung pananakit niya po sa akin. May nabasa po siyang conversation na sa ng kaibigan ko. Kala niya kaagad nag-cheat ako sa kanya. Pati yung mga kamag-anak ko, hinaharas po niya. Umuwi po siya ng bahay, nakita ko siya may chikinini sa Is leeg. that true? You have May a mga kiss mark? picture po ako. I don't have. 你想干嘛？我就去骂这个男的，知道吧？然后这个男的 Ang sinabi niya, yung babae sa office mate daw. I just want to see my daughter, you know. You do. 你不让的，我不让的，让的是你。Gusto ni Mrs. mapadeport dahil nananakit. Paano ba proseso? Kasal po sila. Because of the violence that he is doing in the country, pwede po sigurong mag-fall yan under undesirability at maipa-deport po para mapa-blacklist po natin siya. Pagdating po ng time na kitain ng mister, yung baby niya, kasama po kayo dapat. Magsama kayo ng tropa. Pwede? Yes po, Senator. Thank you po. Wala po may tulong namin. Nandito naman po kami. Bukas na bukas mo, ma'am. Sasama namin kasi immigration. Para umpisa na po yung proseso. Thank you po, Sir Rapi. Thank you po. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Pamela. Unang-una po sa lahat, kamusta po kayo after po ninyong ma-ere sa aming programa? Medyo kinakabahan po. Siyempre, about po dun sa nangyari, yung inumpog yung kanyang ulo. Medyo masakit din po para sa akin kasi hindi ko po ginusto na magkaganon din yung asawa ko. Hindi ko ginusto na ganun yung gawin niya. Ito pong si Sir Lilu ay nakipag-reach out na po ba siya sa inyo matapos po yung paghaharap niyo po sa amin? Yes po, ma'am. Mini-message niya po ako gabi-gabi na nakikiusap siya na wag ko nang ituloy. Then, hindi ko pa rin po matanggap na hindi niya kayang aminin lahat ng nagawa niya sa amin. Ni sorry, wala po. Ano pong balita niyo sa kanya ngayon? Sabi niya po sa akin, hindi niya na daw po kailangan simuin. Kumbaga, palakihin ko na lang daw pong maayos. Tapos, magtatago na lang daw po muna siya dito. Okay, ano po yung pakiramdam niyo na ganun yung sinabi niya bilang ama dito sa inyong anak? Na-disappoint po ako. Kumbaga, nag-usap nga po tayo na ang pangako sa kanya ni Sir Rapi ay ipapakita sa kanyang anak niya sa huling pagkakataon. Pero siguro po natakot siya sa takot niyang mapadeport siya kagad kasi iniisip niya yung babae tsaka yung babing may iwan niya. Pinili niya yun kaysa makita yung anak niya. Paano po ba kayo nagkakilala nito ni Sir Luli? Nagkakilala po kami 2019. Nagtatrabaho po ako sa Chevrolet Alabang, then duty ko po sa MOA. Doon po kami nagkakilala. Gaano na po kayo katagal ngayon? Magsi 6 years na po kami. Kamusta yung relationship niyo po before nung hindi pa ito nangyayari? Sobrang masaklap po. Sa una po, masaya. Sobrang bait po niya, tsaka supportive father. Lahat po naman binibigay niya. Pero kalaunan, nag-iba po siya simula nung nakakatanggap na ng malaking sahod. Nag-iba po ang ang ugali. Palaging sugal, babae. Sobrang madami akong tiniis, iyak, pagod. Yung tipong nag-aantay kami sa bahay na kung uuwi siya, kung anong oras niya gustong umuwi, doon lang siya uuwi. Nabanggit mo, Ma'am, na madami na siyang nagiging babae at meron kang mga proof po noon. So, sa tingin mo, ilan yun? Siguro yung alam ko po, 4 na po ngayon, kasama yung bago niya ngayon na ka-live-in. Tapos, yung sa iba po kasi wala na rin akong proof. Basta may nagsasabi lang po sa akin na friend niya na kumukuha sila ng babae na bayaran at inuuwi nila sa Okada or kaya sa mga hotel sa Numa. So, Ma'am, itong pambubugbog na ginawa ni Sir Lilo sa inyo, unang beses po ba ito o madami ng beses na nangyari? Maraming beses naman. Pero nagpapa-blatter. Kumbaga, marami pang mas malala. Dahil sa sobrang mahal ko nga siya, tinitiis ko. Parang nag-hope pa ako na magbabago siya. Pero sa bawat away po namin yun, ni isang sorry wala po talaga. Yung sa anak ko naman po, nito ko lang din na nakita dun sa TikTok na mayroon nakasave na sa drops. Yung pong video na yun, yung bahay na po yun sa moonwalk. Siguro po nakialam si Mue ng cellphone. Kumbaga nag-video siya sa TikTok. Then nandun yung papa niya, nakita ko po yung video na nagsasayaw yung papa niya na nakalabas yung ari sa harap ng anak niya. Hindi po normal na gawain yun ng isang lalaki or tatay na parang natutuwa ka pa at nagbibideo ka ng labas yung ari mo kasama yung anak ko. Medyo medyo nalungkot. Hindi po tama yung ginagawa niya. Dito sa nangyari sa iyo, gaano ka nakaapektuhan? Sobra pong nakakatrauma. Kumbaga, namayat nga po ako sobra. Tapos, hindi na makapag-isip ng maayos. So, sa tingin mo, Ma'am, ano yung dahilan kung bakit ganito yung pinakitang pakikisama sa'yo ni Sir Luli? Kasi yun nga, kinasal kayo, bongga ng kasal nyo, nagkaroon kayo ng anak, but in the end, hindi naging maganda.
yung naging relasyon niyo po? Ang tingin ko po, sa kagustuhan niya magpayaman na magpayaman. Ganyan po. Wish niya po yan maging pogo boss siya. Sa pera, sa bisyo, sa pambababae. Hindi pa siya nakontento sa amin. Kamusta naman po yung anak niyo ngayon si Muin? Hinahanap ba niya yung papa niya? Takot po siya. Takot pa rin siya. May trauma po yung anak ko. Minsan, sa gabi, nagigising na lang yan. Kumbaga parang nananaginip siya, iyak siya ng iyak. Siguro sa trauma na nakita niya. So ngayon po, ma'am, ano po ba yung gusto niyo mangyari regarding po dito sa case nyo against kay Sir Lilu? Ang gusto ko pong mangyari is talagang gusto ko ng justice. Hindi kita kukonsintihin sa mga ginagawa mo. Kung yung bagong babae mo kayang konsintihin ka dahil sa pera, ako hindi. Alam na alam mo yan, ayaw ko ng mga ganyan trabaho. Tutuloy ko po yung deportation. Panagutan mo yung ginawa mo sa amin. So wag po kayo mag-alala dahil tututukan po natin itong deportation case po ni Sir Lilu. And gaya po ng nasabi ni Sir Rafi, sasamahan po namin kayo sa immigration para po mas maging malinaw kung ano ba magiging proseso para mapadeport si Sir Lilu. Ayun po ang mensahe ko po sa dati kong asawa na si Lilu. Magbago ka na, natanda ka na. Para na lang sa mga anak mo, sa mga magulang mo. May anak ka pa sa China, isipin mo rin sila na may uuwian ka pa sa China. Huwag kang mag-aalala kay Muin kasi hindi naman namin siya pababayaan. Gagawin ko lahat para mabuhay siya. At huwag kang mag-aalala, tatay ka pa rin ni Muin. Balang araw, hahanapin ka niya pag medyo may isip na siya. Ang party list na masasandalan. Axia yes! Number 68 sa balota! Magandang araw po sa inyo, Miss Dana. Regarding po dito sa case po ni Ma'am Pamela, about nga po doon sa Chinese national na kanyang husband. So, sa part po ng immigration, ano po ba yung ating magiging proseso para po matulungan itong si Ma'am Pamela sa kanyang kaso? Yes, nung narinig po natin yung storya niya, hindi natin gusto na may mga foreign nationals po na gumaganon sa kababayan natin, nananakit sa mga kababayan natin. Nakita po natin lahat ng documentation na ipinakita niya. Meron pong final sa korte na vowsy case. Meron din pong final sa immigration na complaint as well as cancellation po ng visa nung kanyang husband. So tama po ito kanyang mga ginawa kasi una po yung cancellation ng visa ng kanyang asawa. Ang ibig sabihin po nun, inaalis niyo na yung karapatan niya na manatili siya dito permanently because ang kanyang visa at this moment ay permanent residence visa na nakaangkla po doon sa kasal niya sa inyo. So without the marriage na hindi na kayo nagsasama, pwede na nating makansela ang kanyang permanent residence visa at wala na siyang dahilan upang manatili po dito sa Pilipinas. Ito naman pong deportation complaint laban sa kanya, ibig sabihin dun sa kanyang ginagawa po or ginawa niya dito sa Pilipinas na ang pananatili niya dito sa bansa natin ay kumbaga nakakasagabal, ay nagiging problema na sa ating komunidad. So para makonsider natin siya na undesirable alien. Ito naman pong criminal case na kinaso niya doon sa korte laban po doon sa kanyang asawa ay separately aandar sa korte po ito. Pero ang magiging effect po nito, it's either makukulong siya o kaya po mabibigyan siya ng whole departure order kung ano po yung appropriate na ibigay po ng korte sa kanya. Kung magbigay na po ng warrant of arrest ang korte laban sa kanya, maaari po natin itong ipadala directly sa Bureau of Immigration para mailalagay po natin sa ating system. Kung sakali pong ma-encounter itong taong to sa paliparan, anywhere po, makikita po yung warrant of arrest doon sa system natin at siya po ay ito-turn over sa police upang i-implement po yung warrant of arrest. Pwede pong sabay-sabay umaandar ito. Independent po sila sa isa't isa. Kung siya po ay hatulan ng korte, halimbawa ng pagkakakulong, kulong muna ang haharapin niya doon sa ating mga kulungan bago siya ibalik ang kanyang kustodiya sa immigration, bago tayo makapag-implement ng deportation para sigurado natin yung full effect of justice mararamdaman niya dahil dun sa mali niyang ginawa. Nakita natin kung gaano kagulo, ka-violent po, lalong-lalo na nung parang live, talagang meron talagang komosyon na nangyari, no? So, we believe that this person might really be an undesirable alien. So, we will have this expedited and this will be a priority po for the Bureau of Immigration.
Ma'am, siguro wag kang panghihinaan ng loob, wag kang babalik sa isang relasyon na sasaktan ka physically, lalo na hindi lang emotional ito, physically. Wag kang papayag. Saka syempre, tayo Pilipino tayo, ipagtanggol natin yung ating mga sarili. These are foreign nationals, bisita lamang natin sila at kailangan respetuhin nila yung mga Pilipino, yung mga batas natin. Kung may foreign national po na lumalabag sa mga batas natin, isumbong natin, ireklamo natin para mahuli po natin yan at magawa ng paraan. Maraming salamat po ma'am sa inyong agarang pag-aksyon. Lagi dito po sa mga concerns po ng ating mga kababayan. So ayun po Ma'am Pamela, ngayon po ay nandito ulit kami dahil merong dagdag na sorpresa si Sir Rafi para po dito sa inyong Thank baby you, mo. ma'am. And opo, ito po. Tuwan-tuwa si Muin. Binila namin siya ng mga Oh, laruan. Barbies. Wow. Oh, here's your Barbie. Oh. Ayan ma'am, ito po ay sana mapasaya namin kahit Yes po. papaano si Muin sa Yes munting po. handog ni Sir Rafi. At anytime ma'am, pwede niyo po akong message pag may mga concerns kayo and then i-update ko rin kayo at ipapa-expedite din natin Yes yung po. doon sa immigration niya para po mas mabilis po yung pagpapadeport dito sa inyong Yes po, asawa. ma'am. And Maraming salamat po. Ayan po. And itong si Muin, alagaan yung mabuti. Opo, opo. At wag natin hayaan na mabaliwala yung ating Pinaglalaban. pinaglalaban. Okay? Ayan, sige. So ito, open nyo na lang din Opo, para opo. kay Muin Thank you, po. ma'am. Thank you po, Sir Rapi, at sa bumubuo na ng Rapi Tulpo in Action. Okay po, sige. Maraming salamat po sa inyong tulong at na-follow up na po yung cancellation ng visa ng asawa ko sa immigration at po ongoing na po yung deportation ng asawa ko. Ngayon po medyo nakahinga-hinga po na kami ng matiwasay kasi hindi na po siya nanggugulo. Ang huling message niya po sa akin ay mananahimik na lang daw po siya at hindi na niya gagambalain kami at palakihin ko na lang daw po ng maayos si Muin. Yun lang po, Sir Rapi. Maraming salamat po sa lahat ng tulong po ninyo. At sa binigay niyo pong toy sa aking anak na si Muin. Tuwan-tuwa po siya. Thank you po.